Isinagawa ang Southeastern Ilocos Norte District Fellowship upang patatagin ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga kaanib ng distrito. Ang programang ito ay lalong nagbigay lakas at direksyon sa gawain ng iglesia. Ang detalye ng makabuluhang pagtitipong ito, balitang may pag-asa ni Juliana Coden. Sa layuning patatagin ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga church members dito sa Southeastern Ilocos Norte District, isinagawa ang isang district fellowship dito sa Mariquez, Salson na Ilocos Norte. Dinaluhan ito ng mga nasasakupang iglesia mula sa iba't ibang bayan ng distrito. Naging sentro ng pagtitipon ang banal na communion service bilang tanda ng kanilang pananampalataya at pagkakabuklod bilang isang katawan ni Kristo. Pinangunahan ng serbisyong ito ni NLPUM Executive Secretary Pastor Maximino Cadalig. Isinagawa rin ang eleksyon ng mga opisyal ng Youth Ministry na siyang mangunguna sa mga kabataan sa mga darating na gawain ng distrito. Layunin ng halala na makapili ng mga leader na magsisilbing huwaran at tagapagtaguyod ng aktibong paglilingkod ng kabataan sa simbahan at komunidad. Samantala, binigyang diin din sa fellowship ang empowering at orientation ng Women and Family Ministries leaders na pinangunahan ni NLPUM Women and Family Ministries Director Rolin Cadalig, kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng kababaihan at pamilya sa pagpapalakas ng espiritual na buhay ng iglesia. Sa kabuuan, naging matagumpay ang Southeastern Ilocos Norte District Fellowship bilang isang makabuluhang pagtitipon na nagbigay lakas, kaalaman at inspirasyon sa bawat dumalo. Patuloy nitong pinagtitibay ang layunin ng distrito na maglingkod sa Diyos at sa kapwa, tungo sa mas matatag at nagkakaisang sambayanan ng pananampalataya. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil matagumpay ang fellowship na ito. At ganoon din, nagpapasalamat ako kay Pastor Max kasama ang kanyang asawa, ang kanya pong team. Sa pamamagitan nila ay nagamit po sila sa fellowship na ito at marami pong messages na kanila pong binahagi at lahat po ng mga members ay nabindisyonan. Sana ang ministry na ito ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik natin Panginoong Jesus. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Juliana Kate Coden, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.